bata pa tayo, nagugulo na, nagbabarilan na, hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa rin nangyari. Di, ang mabuti siya na dapat mananahimik yung lugar para walang hanap tayo ng hanap buhay ng maayos, makapag-aral ang mga anak natin, ganun. Yun lang. Sa inyo, sir, ano dapat yung ibigay ng gobyerno sa inyo para na wala nang magpasok sa MI, para wala nang magulo? Ano yung dapat ibigay? Ano yung hinihingi niyo? Sa akin lang, sir, ang gusto ko sana kung may maitulong man ang gobyerno sa akin, ang kailangan namin dyan, yung karsada namin maayos, at saka kung may traktor, kaya iyon ang pinakabis na kailangan namin dyan sa kwan. Kaya yung iba, walang kalabaw, hindi yun makatrabaho. Pag may traktor na yan, kahit ukar-ukarin lang na yan, makatrabaho, tanim na ng mais. Saka yung eskwelahan, o ang moski, simple, ang moski, mayroon naman dyan. Yung mga dryer, kung namin, para wala na kaming mahanap pag ibig sabihin kung nandiyan na yan na wala ka nang masasabi na ganito, hindi ka na makatrabaho, nandiyan na yung lahat yung makatanim ka ng palay o mais kasi nandiyan na yung traktor. Kung makaharvest ka, doon na yung dryer, hindi masisira yung harvest mo. Siguro, mabuti na yung pamumuhay ng mga civilian. Baka maging mabuti na yung makaaral yung mga bata kung may eskwela na. Yun. Wala naman siguro na imposible na magaganda na yung pang-trabaho mo dyan, makakain ka ng maayos o makapag-aral ng mga anak mo. Ano pa ang problema mo? Wala. Sa akin lang, ganun lang. Wala naman akong balak na baka magmayaman ako kasi mamatanda na tayo. Sa yung mga kamag-anak natin, mga pamilya natin, baka ganun, may mangyari na may maging, kung matuto na sila mag-aaral. Anong naging epekto ng mga labanan sa kanila, sa pamilya, sa mga tao, yung mga labanan? Ano yung epekto nung GIA dito noon? Anong naging epekto sa buhay niyo, sa pamilya niyo? Anong naging epekto? Depende lang yung sir sa kwan. Ingin ko ni pinanggira-girang ko siya na ingin nang mabatara mga tao siya. Ito, mahabong sa kanakabaguyan niya, ito sa mga apektuhan. Apekto sir yung kwan. Sa ngayon maraming nahihirapan kasi yung bahay niya, pag-uwi niya, wala nang bahay. Walang kalabaw. Naipiktiwan yung pamumuhay. Kasi yun, matagal ako dito bumalik, mga 3 years na ako bumalik dito. Hanggang ngayon, isang baka pa ang nabili ko. Ngayong iba, kung wala pa rin hanggang ngayon, talagang mahihirapan yung maraming tao. Itong panahon, sir, na nandito pa yung panahon ng pagkuha nito ng kababahat, di ba dito na kayo? Mga 1 year pa ako babalik dito. Nung kinukuha yung nag-operate yung mga sundalo dito para makuha yung kampo, di ba dito ka nanasay? Dito. Naka-enkwentro ka? Enkwentro kami. Nakaka-enkwentro dito. Pwede mo yung maikwento yung mga naging action nyo doon, yung paglabanan ninyo, saan kayo nakaposisyon, saan yung lugar na pinaglabanan ninyo, ilan ang casualty mo, kasi may tao ka, di ba? Yung unang-una namin tinira dito, yung doon sa Dirumuyod.
Sa Dirmoy, yung batalyon doon sa Dirmoy. Doon kami nakaposisyon sa area ng Sumpitan. Yan ang kampo namin. Pagka, nagbaba kami. Marami kami siguro, marami kami yun eh. Pag 90 plus siguro eh. Anong kalaban mo? Yung 64. Sige, pwede ikwento. 64 ang tinira namin dun sa Dirmoy. Pagka kwento namin doon sa batalyon, hindi naman nagtagal yun eh. Madali lang kasi hindi pa kami forma. Kasi yung tumira dito, kay ang plano namin doon sabay-sabay. Sabay-sabay yung kami ang first na titira doon. Pero yung dito, tumira dito sa detachment sa silang una nagtira. Yun ang hindi pa kami umabot doon sa posto na pupuntahan namin. Doon pa kami sa malapit sa AGC. Pumutok na yung nakagising na yung mga sundalo. Wala kami nakaposisyon. Pero tinira na namin ng batalyon. Pagka hindi nagabot ng nag-withdraw kami. Babalik din kami doon sa Mga ano oras na? Paano pa? Naalala mo pa yung date? Hindi ko na nakalimutan ko na anong date yan eh. Hindi ko na yung date na pag-aras namin doon sa batalyon. Balik kayo pero hindi kayo nakaposisyon agad. Hindi kami nakaposisyon agad. Kung nakaposisyon kami siguro mahirapan yung batalyon. Dikitan man namin yun. Yun ang plano. Pero kung nag-una man yung dito, narinig namin na wala. Hindi pa tayo umabot doon. Kami ang first fire na titira. Ito man ang Naras nyo na ng mabilisan na? Oo, nabilisan namin na tirain na namin. Ano yung unit dito? 75 siguro at saka 64. Nakuha na. Nakuha na. Ano yung kinukwento mo, yung nakuha na? Nakuha na ito. Nakuha na itong Pwede mo maikwento yung before na makuha itong Abu Bakar? Paano kayo nag-depensa dito? Saan kayo nun, sir, nung wala pa yung army dito? Dito kami. Dito ang bahay ko sa diyan sa may palengke. Palengke dito noon? Oo, may palengke man dyan. Diyan ang bahay ko. Nung gira-gira dito, sir, saan kayo nakapwesto nun? Nung wala pa sundalo, yung papasok pala yung sundalo mo? Dito rin. Kung pupunta kami ng kay yung pag doon sa Sapad, pag babarilan doon, rotation nun yun. Kung pagbabalik yung kami naman ang doon, papalit doon, ganun. Dito kayo kain, kuha ng bala? Dito kami kain, dito kami kukuha ng mga, kahit mga finance o mga bala namin, dito galing. Ay, dito man yung Yun. Pwede mo maikwento yun, sir? Yung kwento niya, yung paano kayo nagdepensa? Yun lang ang namin, depensa namin sa sa mula ng pagsimula ng sa Sapad, pagkatapos dito naman sa Sarmiento. Pagka withdraw naman dito naman dito banda ng Sarmiento. 3 bisis kami yan eh. Nag-atras? Oo. Ito ang last pagka hindi na umatras namin doon sa taas. Bali, ito yung pinakalas na... Ito yung pinakalas na Pag nakuha na ito, medyo kulang na kay umano na yung Saan yung last layer niyo dito noon, sir? Ito, last layer, parang last line ninyo defense. Diyan sa Sumpitan. Nung hindi pa nakukuha to, saan kayo nakapwesto noon dito? Sa last line niyo? Dito. Yung mortal, pinakamaraming mortal mahuhulog dito rin kami. Yung bitin na kami ng mais doon sa kay may makina naman doon na malaki. Yung bitin, kinira kami. Grabe. Wasak yung mga bahay. First time yan na kay
yung stock, wala, grabe ang stock dito. Pero dito rin kami. Pinabayaan na namin yung mortal. Yung bitin na, grabe, bumba dyan sa Gawad Kalinga. Diyan kami nagkaano ng mais. Diyan kami tinira ng bitin. Wala rin. Hindi rin kami umalis. Hanggang hindi na-recover ng sundalo itong kampo, hindi kami umalis. Pero pag nandiyan na yung kuan, hindi naman kami makakaya eh. Yung karamihan, wala na. Atras na. May tao ka na. Mayroon. Kasi yung una na kuan, marami ang baril kasi may issue eh. May issue kami mga baril, kahit anong baril nandiyan sa amin. Marami pang naiiwan dito na hindi nakakaya. So may sa tao mo may namatayan ka o may nawundid sa mga tao? Sa tao wala. Wala, pero sa iba, sa mga maranaw, marami talaga. Marami. Mga ilan kayo? O ilang bomba lang doon sa isang bomba ng bitin lang doon sa Sarmiento, subratin. 16 pesos ang namatay. Sa Quintro, Putukan, hindi ko na mabilang. Basta ang sobra 200 siguro. Sobra 200 yung naano sa Imay. Anong depensa nyo dati dito sa mga OBTN, sa 105 sa Mortal? Anong mga depensa nyo para hindi po wala, hindi na namin dinidipinsahan yung Mortal o bitin. Pinasagdan lang namin pag ano lang kami. Siya lang inaano namin eh. Pag wala pang badit na makakatama sa iyo ng balayan, wala pa. Oo. Pag hindi nakakaguhit sa palad mo na matamaan ka, hindi ka matamaan talaga. Kasi natamaan ako ng stroke. Pag yan, hindi basta dito na pumutok sa harap ko. Kasi yung putok na doon sa yung original diyan doon sa Matanog, marinig ko. Doon sa dito mo yun. Pagka parang dito natatama sa akin, inano ko, tiningnan ko. Nakita ko yung mortal na nagana, dito na sintro sa akin. Pagka dapa ko doon, dito nagputok yung yung baril ko, hindi ko na alam kung saan nalagay. Pagka-iga ko, nawala siguro yung pa ako. Sabi ko, ko ba? Nawala siguro yung pa ako. Gianan ako ba? Parang wala rin. Naglokso ako ba? Pagkatapos wala rin, walang nakatama sa akin. Pero ang problema, yung baril ko, hanapin ko kay natapon. Wala, kahit isang splinter, wala nakatama sa akin. Yun ang sabi ko na pag hindi gusto ni Allah, wala rin. So wala talaga kayo, hindi kayo nag-hukay na para pangdepensa sa mortal? Hindi talaga yan kasi maliban lang gawa ng para doon ka. Kaya kung mga sintro ka, kung dito lang mga isang dupa, hindi ka makakuha kung dito kasawat. Pero hindi kami nagagawa ng kaya yung bitin, hindi mo yan kaya na gawin mo ng wala yan. Nawasak yan kaga matatama ng bitin. Ala na lang talaga si Ala. Si Ala talaga ang sinasaligan namin. Hindi ka nag-surrender sir, ano? Hindi, nagbalik loob ka, hindi? Hindi, ngayon, yung gusto ko, magbalik buhay ako kasi yun ang natin. Yung kuha lang kasaguna. Yung saguna, balik loob din. May kwento ng kasaguna. Saguna ko. Nagpapatang medyo rin pa ito. Nakwento mo kasi nag-usap-usap. Nakakwento ko naman yun. Kasi yung ganun ang nangyari. Na nagkahingi ako ng tulong kay Sir Ambat na hindi ako maano ng 37 kay nahabol nila ako eh. Paano ako
Ano yung mission nyo nun, sir, nung hinaharas nyo yung 64 tsaka 75? Siyempre, magka-kwento na naman, magka-harido eh. Yun ang kasi, trabaho eh. Kung may mag-o-order ang ano natin, ganun din sa mga sundalo. Grabe kayo nun. Haras kayo ng umaga, tanghali, hapon, gabi. May nangyari pa doon, yung kinuha ng kalabaw dito. No. Yung kinuha ng kalabaw dito, Kayo yung kumuha ng kalabaw. yung kasama ko. Pero nag-ano kami doon. Nag-ano kami doon para yun, harangin ng sundalo. Nahihirapan man yung mga sundalo, maraming namatay.